Hello, future Arcrim. So this is the part 4 of our Leia rationalization. So let's answer this question kasi favorite yan sa board exam. So sabi dito, proper disposal of inflammable substances is an example of what risk management strategies. So intindihin muna natin yung tanong. Sabi daw, isa itong halimbawa ng risk management strategies wherein ito, nagtatapon dito ng tama. Okay? Nagtatapon ng tama ng mga inflammable substances or yung mga substances na pwedeng mag-cause ng sunog. So, tanong naman, ano yung risk management strategies para mas maintindihan mo to? Ang risk management strategies, ito yung mga pamamaraan, okay? Mga pamamaraan to para ma-lessen or ma-eliminate yung mga epekto ng risk or hazard. Kasi itong topic na to is under ng Leia 3. So under ito, nung Leia 3 natin na Introduction to Industrial Security Concepts, wherein ang sinasabi dito, ang tamang pagtatapon daw ng mga inflammable substances ay anong uri or anong halimbawa ng risk management strategies. A. Risk avoidance, B. Risk reduction, C. Risk spreading, D. Risk transfer. Anong answer mo? The answer for this question is alpha, risk avoidance. Bakit risk avoidance? Kasi in-eliminate mo, ni-remove mo. Okay, ni-remove mo yung risk. Through what? Through proper disposal of inflammable substances. Okay? May nangyari na ba? Wala pa, di ba? Kasi nga, tama yung pag-dispose mo ng inflammable substance. Kaya, avoidance. Ina-avoid mo yung risk. Kailan ka sasagot ng risk reduction? Sasagot ka ng risk reduction kapag may sinabi na dinidecrease yung risk or minimize yung probability of potential loss. Kumbaga dito, sabihin na natin, sa risk avoidance, wala pang nangyayaring kahit anong risk. Okay? Wala pang nangyayari dyan. Kaya nga, proper disposal of inflammable substance, tinapon mo sa maayos na tapunan yung inflammable substance kaya walang nangyaring risk or hazard. Kumbaga, dito sa risk reduction, dinicrease mo yung risk by minimizing the probability of the potential loss. Okay? Meron nang nangyayaring risk or hazard. Dinicrease mo lang yung epekto nito. Paano naman? Kailan ka sasagot sa risk spreading? For example, risk spreading, kinalat mo. Okay? For example, pumunta ka sa isang lugar. Alam mo yung lugar na yon is maraming tao. For example, Divisoria. Okay? So, for the purposes of example lang, alam mo na pag pumunta ka sa Divisoria, possible manakawan ka. Okay? So, yung ginawa mo, yung pera mo, nilagay mo sa iba't ibang parte ng katawan mo. For example, naglagay ka sa dibdib mo, sa may bulsa mo, naglagay ka sa likod ng cellphone mo, naglagay ka sa bag mo. Ayun yung ibig sabihin ng risk spreading. Kumbaga, kinakalat mo yung risk. Kumbaga, kinakalat mo yung risk na mawalan ka ng pera kasi nga kalat yung pera mo eh. So, if ever lang na manakawan ka sa isang parte kung saan mo nilagay yung pera mo, at least meron ka pa din. Okay? Nagigets? Okay. Saan naman papasok yung risk transfer? Yung risk transfer naman, parang pinasa mo, from the word itself, transfer, pinasa mo yung risk. For example, bumili ka ng bagong sasakyan. Okay? Bumili ka ng bagong sasakyan at newbie ka din sa pagdadrive. E di, alam mo na possible magasgasan ka, ganyan, masira mo yung sasakyan. So, bumili ka ng insurance. Okay? Yung insurance na yun yung sasalo nung risk pag nasira mo yung sasakyan. Kaya siya tinawag na risk transfer. Again, risk avoidance, eliminating or removing the risk. Okay? Risk reduction naman, decreasing the risk by minimizing the probability of potential loss. Risk spreading naman, spreading the risk through compartmentalization kasi pinaparte-parte mo yan sila. And risk transfer naman, yung pinapasa mo yung risk or potential loss sa isang insurance company. So sana natuto kayo. Follow for more videos.